Si Unyo ay isang binatang mapagbiro at makulit. Sa grupo nilang magkakaibigan ay siya ang pinakamalakas ang loob sa paggawa ng mga kalokohan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay siya din ang lapitin ng mga espiritu na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Madalas na tambayan nilang magkakaibigan ang sementeryo. Dito ay nagagawa nila ang nais nila, tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Tuwing hapon, naglilibot sila sa sementeryo upang tumingin ng mga alay sa patay, tulad ng mga pagkain, pera, sigarilyo at alak. Isang hapon, isang babae ang pumunta sa libingan ng kanilang mahal sa buhay at nag-alay ng pagkain at alak. Nakita ito ng magkakaibigan at agad naman silang nagsilapitan. Hindi nakatakas sa kanilang mapanuring paningin ang mga dala ng babae. "Ang sarap naman yan," bulong ng isa kay Unyo. Napangiti si Unyo at bumulong. "Mamaya sa akin ang mga yan." Dahil apartment type ang mga nicho sa sementeryo, ay nagpatulong ang babae sa magkakaibigan na ilagay ang kanyang mga dalang pagkain at alak dahil nasa itaas na bahagi pa ang puntod ng kanilang patay. Walang pag-aatubiling pumayag ang magkakaibigan. Umakyat si Unyo sa itaas habang ang mga kaibigan naman niya ay nasa ibaba at sila ang nag-aabot sa kanya sa mga dala ng babae. Habang inilalagay ay panay ang amoy ng mga ito sa pagkain. Tila sabik na silang matikman ito. Nang matapos sila, ay nanatili lang silang lahat sa itaas ng nicho. Iho, pakilagay na nga din itong kandila at pakisindihan mo na rin," pakiusap ng babae. Sige po," masiglang sagot ni Unyo. Nanatili ang babae sa harap ng puntod hanggang sa maging kalahati na lang ang kandila. "O paano mga iho? Maraming salamat ulit ha. Ako'y uuwi na. Pakibantayan na lang itong mga ito. Paborito niya kasi yan eh." Wika ng babae. "Opo," sabay-sabay na sabi ng magkakaibigan. Nang tumalikod na ang babae, ay hindi na nawala ang ngiti sa mga mukha ng magkakaibigan. Alam nila sa sarili nila na naka-jackpot sila ngayon. Paglabas ng babae sa sementeryo, ay agad silang nag-agawan sa pagkain at alak na dala ng babae. Agad kinuha ni Unyo ang letsyong manok at saka tumakbo. Hinabol naman siya ng kanyang mga kaibigan. At yung hapon na yon, ay talaga namang happy-happy sila. Isang beses kada isang buwan ay bumabalik ang babae sa sementeryo para magdala ng mga alay na pagkain at alak. At kada buwan din ay nakaabang ang magkakaibigan. Isang hapon ay muling nakatambay ang magkakaibigan sa sementeryo. Naisipan nilang puntahan ang puntod ng patay na binibisita ng babae. Napansin nila na may plastic na nakalagay sa nicho. Nagkatinginan silang lahat at nagmamadaling kumaripas ng takbo patungo sa puntod. Agad na dinampot ni Unyo ang plastic. Sa pag-aakalang jackpot na naman sila at pagkain at alak ang laman nito. Pero nadismaya sila nang makitang pares ng damit at sombrero ang nasa loob ng plastic. At dahil nga sa pagkadismaya ay pinaglaruan na lamang nila ito. Nang mapagod na ang magkakaibigan ay nagkahayaan na silang umuwi. Nag-aagaw na rin kasi ang liwanag at dilim ng mga oras na yon. Naghiwa-hiwalay na ang magkakaibigan at nagkanya-kanya na ng uwi. "Anong pagkain?" tanong ni Unyo nung makauwi sa bahay. "Kumain ka na lang kung anong nandyan," sagot naman ng kanyang nanay. Nang matapos kumain ay nagpunta sa sala si Unyo
para manood ng TV. Uy, alisin mo nga yung sombrero mo. Huwag ka na magsusombrero pag nandito sa loob ng bahay. Sabi ng nanay ni Unyo. Po, anong sombrero? Tanong ni Unyo. Tumayo siya at humarap sa salamin na nasa tabi lang ng pinto na malapit sa TV. At laking gulat niya nang makita niyang suot niya ang sombrero na alay ng babae para sa kanilang patay. Nangilabot si Unyo kaya agad niya itong itinapon sa labas ng bintana nila. Kinabukasan, bumalik ang magkakaibigan sa sementeryo. Pumunta sila sa paborito nilang pwesto at ito yung puntod na madalas na dinadalaw ng babae. At pagdating nila doon ay nakita ni Unyo na nandoon yung sombrero. Laking pagtataka niya dahil sa pagkakaalam niya ay itinapon niya yon sa labas ng kanilang bintana. Napatulala si Unyo. Uy, nangyari sa'yo? Tanong ng isa niyang kaibigan. Wala naman. Alas 6 ng gabi nang magsiuwian na ang magkakaibigan. Pagdating noon niyo sa bahay ay pinagalitan siya ng kanyang nanay. Onyo, ikaw talagang bata ka. Itabi mo nga yung sombrero mo, hindi yung pakalat-kalat dito sa bahay. Nagtaka naman si Unyo, pero nung iabot sa kanya ng nanay niya ang sombrero ay hindi siya makapaniwala. Yun yung sombrero ng patay. Kunot noong nanlalaki ang kanyang mga mata dahil hindi niya mawari kung paanong nangyari yun. Kinilabutan si Unyo kaya agad niyang itinapon muli ang sombrero. Alas 12 ng hating gabi. Nagising si Unyo sa mga katok sa pinto. Nay, may tao. Sabi ni Unyo sa kanyang nanay. Pagbuksan mo na. Baka yung tatay mo yan. Sagot naman ito. Agad namang nagtungo si Unyo sa pinto at pupungas-pungas pa itong naglakad. Habang naglalakad siya ay patuloy ang mga pagkatok. Opo, andyan na, bubuksan na. Wika ni Unyo na parang nakukulitan na. At pagbukas niya ng pinto ay nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang kumakatok. Isang lalaki na nakasuot ng barong na punit-punit at ang mukha nito ay naaagnas na at halos buto na lang. At ganoon na lamang ang panghihilakbot niya nang makita niya ang suot nitong sombrero. Ang sombrero na itinapon niya sa labas ng bintana. Ang sombrero na dala-dala ng babae na inalay sa patay nila. Mabilis na hinuwakan ng patay ang mga braso niya. Napasigaw na lang ng malakas si Unyo nang hatakin siya nito papunta sa kadiliman. Kinabukasan, galit na naman ang nanay ni Unyo dahil nakita na naman nito ang sombrero sa tapat ng pinto. Itong batang ito talaga. Sinabi ko nang itabi ang mga gamit niya eh.